Singing, blessed be the name. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be, once again, of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Amen. Praise the Lord. I would like to call our pastor, Pastor Ian. God bless you. So we lift our holy hands on a cross, singing, blessed be the name, blessed be the name, Blessed be the name of Minsan pa. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Maraming palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Salamat sa kanyang kabutihan. Sa umagang ito, muli ay pagbati po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. At tunay na ang Diyos ay mabuti. Amen. Tayo ba'y nagagalak sa umagang ito? Amen. Marapat mga kapatid, dahil ang inaasahan natin sa ating kalagitnaan ay ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At sa di pagtatagal, mga kapatid, tayo po ay babasa na ng ating kasulatan bago pa ang lahat. Dito po sa aklat po ng Genesis, chapter 6, verses 13 to 14, sabi dito, And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. 14, sabi dyan, Make thee an ark. Ang kausap niya dito ay si Noah. So alam na natin agad kung sino yan. Make thee an ark of gopher wood. Rooms thou shalt make it an ark, and shall pitch it within and without with pitch. Next scripture, Ephesians chapter 4, verse 30. Sabi dito, And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Unto. Same yan mga kapatid. So, bago ang lahat tayo manalangin, humingi ng gabay sa ating Panginoon, ang Diyos ang magpala sa mga salita po na ito. O Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila, muli kami Lord, narito sa umagang ito. Papasalamat Panginoon sa paglalagay mo Lord ng burden sa aming puso, na kami makaparito Panginoon, hindi sa mabigat na kalooban, kundi kagalakan Panginoon, namin o Diyos, inaasahan ang paghayag Lord ng iyong sarili sa aming kalagitnaan, pagkat nangako ka Lord sa iyong mga salita. Ang sabi mo, 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan ay lagi kang paroroon sa aming kalagitnaan. Kaya nagpapasalamat kami sa mga awit, sa mga patotoo, ay nanaroon ka Panginoon, hinihipo mo ang aming puso, inilalagay mo kami Lord sa makalangit na dako, nang sa ganon, ang mga salita mo Panginoon ay manuot Lord sa aming pong kaluluwa, na kami Lord ay hindi lalabas Lord sa dahong ito, Panginoon, na empty, kundi, Lord, aming, Lord, natanggap ang pagpapalang laan mo po sa amin. Kaya we pray na ikaw, Lord, ang patuloy na manguna sa amin. May you consecrate this place. Pahiran mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming pakinig, ang labi, Lord, ng iyong malit na lingkod, at walang masayang na salita, Lord, kundi ang lahat ay maabot namin ayon, Lord, sa pananampalataya, Lord, ng bawat isa. Lord, we believe marami kaming mga pangangailangan sa umagang ito, Panginoon. Kaya aming inilalapag sa paanan mo na ikaw, Lord, ang tumugon, umabot, Panginoon, sa iyong mga anak. Dahil ikaw ang higit na nakakilala, Lord, sa bawat isa dito, Panginoon. Hindi ko alam mga pangangailangan po nila.
mga pinagdaraanan at mga pakikibaka, pero ikaw ang nakakaalam sa lahat po ng bagay. Kaya we pray, may you bless us, Lord, maging Lord ang mga humihiling, Lord, ng mga kagalingan, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, ay ipag-abot mo, Lord, ang kagalingan, Lord, sa mga anak mo, Ubo, Sipon, lahat, Panginoon, dito, Panginoon, Larry May, Sermona, Tipsay, dahil may ilang araw ng ubo, Panginoon, but Lord, ikaw ang dakilang manggagamot sa aming kalagitnaan na walang anumang karamdaman ng maaring tumayo, Lord, sa iyong pangalan. Kaya hindi man nila nasabi, Lord, ang kanilang mga karamdaman, Lord, ay narito ka umaabot, Panginoon, sa pangailangan nila. Kaya Lord, kinukumit namin ang lahat sa iyo. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mapurihan, Panginoon. At Lord, kinukumit din namin sa iyo, Lord, ang Pastor, Lord, ng church na to, Pastor Ron, Sis Fleda na sa Lord Canada. Lord, ingatan mo rin sila. Kung paano mo sila iningatan sa pagpunta nila ay ganun din, Panginoon, sa kanila pong pagbalik, Lord, sa dakong ito. At ikaw, Lord, ang laging maluwalhati, Lord, sa buhay po ng iyong mga anak. Uli, Lord, kinukumit namin ang lahat ng ito sa iyo, sa iyong dakilat matamis sa pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po'y malaya ng makaupo, mga kapatid. Amen. At salamat sa Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito na sa pagbabahagi ng salitang ito ay maabot ang bawat pangangailangan ayon sa pananampalataya. Dahil sabi nga kanina, matutugunan lang yung ating pangangailangan kung tayo ay lumalapit ng tama at may pananampalataya sa ating Panginoon, kung ano yung ating expectation. Amen. Ay yun ang ating matatanggap. God bless you, brother. Kaya sa umagang ito, nais kong mangusap the arcs of God. Amen. At may sariling mensahe ang ating propeta patungkol dyan. At sa message ng the ark. Ngunit sa bahaging ito, mga kapatid, ito ang nasa aking puso na maibahagi. At alam natin, ang pag sinabi nating ark, identified agad natin si Noah yan. Amen. So gusto kong sabihin sa inyo, hindi lamang si Noah, mga kapatid, ang nakaka-identify, mga kapatid, dun po sa arka. Amen. So sabi ng mensahero ay merong 3 arka sa Old Testament. Diba? Medyo magulat tayo, 3 arka. 3 arka sa Old Testament at isa sa New Testament. Amen. So sisimulan natin, mga kapatid, dun po sa unang arka at alamin natin, mga kapatid, yung pong dulo. Sabi dito, balikan natin yung Genesis bago ko binasa yung chapter, mga kapatid, na 13, 14, 16. Sabi dito, 1, It came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and the daughters were born unto them. Kasi ang Genesis 5, mga kapatid, puro lineage yan, mga kapatid, puro lalaki. Amen? So sila Seth, sila Methuselah, sila Enoch, halos lalaki yan yung chapter 5. Pagdating ng chapter 6, mga kapatid, ipinakita na dito na meron ng daughters, mga kapatid. So, hindi naman talaga yan yung plano ng Panginoon sana, di ba? Permissive Pero alam natin, dahil merong gustong i-express ang Panginoon na attribute sa Kanya, ay ipinahintulot niya yung mga bagay na yan, mga kapatid. Kahit nga sa ating buhay, yung mga pagsubok at lahat, mga kapatid, talagang pinapahintulot niya kasi meron siyang tinatrabaho sa atin. Di ba? Minsan nasabi ko na yan, kaya naalala ko yung mga tao, mga kapatid, na lagi nagpapatotoo, lagi nagpapasalamat sa Panginoon, lalong binibless ng Panginoon. Di ba? Kasi scripture yan eh. Di ba? Pastor, paano naging scripture? Di ba meron ding 10 ketongin na pinagaling ang ating Panginoong Jesucristo? Pero isa lamang ang bumalik, mga kapatid, para pasalamatan siya, magpuri, mga kapatid, dahil ang bagay na yun ay isang kabutihan na ang daming taong pwedeng gawa ng Diyos na mabuti. Pero bakit ikaw ang ginawa ng Diyos na mabuti, mga kapatid? Na ang pag-ibig niya ay ine-express niya sa iyo, mga kapatid, dahil ang pag-ibig niya nandiyan para sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. So dyan sabi that the sons of God saw the daughters of men that they were fair and they took them wives of all which they chose. So itong scripture na to, tuloy natin. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he is also flesh. Kasi nga ang laman, talagang mahina to eh. Yung hatak, mga kapatid, ng sanlibutan, nandito sa bahaging ito, mga kapatid. Hindi mo mako-convert to, mga kapatid, kaya nga sa ating panahon ay nag-aabang yung promisa ng Diyos na ang katawan na to ay babaguhin. Kasi kahit anong gawin, mga kapatid, ng flesh na ito, mga kapatid, talagang sa sanlibutan. Pero kung meron tayong control tower, mga kapatid,
yung ating kaluluwa ay binago sa Panginoon, mga kapatid, nilinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang deser niyan, puro makalangit sa ating Panginoon. Sabi dyan, for he also of flesh, yet his days shall be 120 years. So parang nilagyan na ng limit ng Panginoon hanggang dyan. And there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God, pansinin niyo yan, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, and the same became mighty men which were of old and men of renown. So, alam natin ang dahilan bakit mayroong mga higante. At pinaliwanag yan, mga kapatid, sa message na yung sons of God tsaka daughters of, hindi po yan anghel yung sons of God. Kasi ang sons of God, binhi ng Diyos yan. Mula, mga kapatid, sa binhi ni Seth. Dahil alam natin si Abel, mga kapatid, pinatay ni Cain, nag-raise ulit ang Diyos ng another, mga kapatid, na binhi. At ang tawag doon, sons of God yung lineage. Pastor, ano yung daughters of men? Diba? Ang daughters of men, sabi dyan, notice, men of that day, in the days of Noah, must have been a talk of the day. See, the sons of God, Seth's son, so the daughters of Cain. So yung daughters of men ay daughters of Cain. So kung merong mixing ng blood, mga kapatid, dahil yun ay galing dun sa trail, mga kapatid, ng serpent, ay kaya nagkaroon po ng higante, mga kapatid. Sabi dyan, that they were beautiful. Why? They were wicked and they were daughters of Cain. When the sons of God saw the daughters of men, they were fair. They took unto them women when the sons of God fell from their estate with God. So, ang kalooban ng Panginoon, kapag binhi ka ng Panginoon, kalooban ng Panginoon dapat mong daanan. Pero nakita nila kasi na magaganda, kaya nga sa ating panahon, mas maganda ang babae sa ating panahon. Kasi napakahalagang larawan yan, mga kapatid, kahit nga sa isang church Sabi, di ba, if you want to see the real condition of a church, look at the women of the church. Dahil sila ang nagre-represent noon. Di ba? Kaya sa panahon natin, gano'n na lang din yung glamour, yung ganda ng mga kababaihan ngayon, mga kapatid. Kasi unang-una, dahil nga weaker vessel sila, madalas yan yung ginagamit ng kaaway, mga kapatid, para sa kanyang plano. Pero naniniwala tayo sa uling panahon na merong isang babae, mga kapatid, na tinawag ng Diyos, mga kapatid, na kanyang nobya, na hindi na matadaya, mga kapatid, dahil ito'y tumanggap ng isang mensahe, mga kapatid, na nagmula sa Diyos. Kaya sabi dyan, mga kapatid, dun sila na nagkaroon ng mixing ng blood, kaya ang gusto ng Diyos, mga kapatid, gunawin na ang mundo noon sa time, mga kapatid, ni Noah. Sabi niya, I believe that they were born out in Canaan and they were born out of the group of Cain. So gusto ko lamang ipakita dyan, mga kapatid, na nagkaroon ng mixing ng blood, nagkaroon, mga kapatid, na isang bagay na hindi gusto ng Diyos, mga kapatid, kaya dumating sa pagpapasya na ang Diyos ay gustong gunawin na ang mundo. Sabi doon, it repented the Lord that He had made man on earth and it grieved Him at His heart. Pagka unbeliever, sabihin niya, utamo, yung Diyos ninyo nagkakamali. Nagre-repent. Ang yung repent dyan, mga kapatid, change of mind. Hindi dahil nagkamali siya ng pag-create, mga kapatid, kundi dahil nakita niya ang tao kasi, mga kapatid, free moral agent May kakayahang pumili. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin nun dahil malaya tayong pumili, ay pipiliin na lang natin ay kung ano-ano, mga kapatid. Kasi hindi tayo malaya doon sa consequences. Diba? Kahit nga minsan nagkamali tayo Ang pagpapatawad ng Panginoon nandyan, pero minsan hinahabol ka ng consequences. Diba? Kaya maging maingat tayo, mga kapatid. Diba? Sabi dyan, next. Amen. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man, pati beast, and creeping thing, and the fowls of the earth, and repented me that I have made him. Nag-change siya ng isip, mga kapatid. Kasi sabi rin, simula nung nag-multiply ang tao, mga kapatid, dumami, kasi dati ang ka-fellowship lang ng Panginoon, mga kapatid, si Adam tsaka si Eve. Diba? So talagang ang tinig lang na naririnig nila ay mula sa Diyos. Pero merong sumingit, mga kapatid, na serpente at nagbigay din ng ibang mga binhi, mga kapatid, doon na kanilang tinanggap. Kaya naiba, mga kapatid, yung pag-iisip. Once na nagmumultiply na sa isang city, yung mga tao din, nagkakaroon na ng kanya-kanyang mga palagay, imaginations of the heart, yung purpose ng puso nila, mga kapatid. Kaya nagkakaroon, mga kapatid, ng daan para ang tao ay pumaling, mga kapatid, at maging wicked. Sabi dito, papasalamat tayo sa Panginoon, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Di ba? These are the generation of Noah, di ba?
Noah was a just man, a perfect in his generation, and Noah walked with God. Diba? Pag sinabi mong walk with God, isa lang naman naisip natin dyan si Enoch. Kasi before, mga kapatid, yung pong mensahe, mga kapatid, ni Noah, meron ng Enoch, mga kapatid, na ang sabi doon, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. At siya, mga kapatid, ay hindi na sumpungan, kinuha ng Diyos, ni-rapture ng Diyos. Pero meron pa palang isa na tinawag, walk with God. Alam mo ba't walk with God? Kasi si Enoch, meron siyang anak si Methuselah. At si Methuselah, mga kapatid, ay lolo, mga kapatid, ni Noah. Kaya mahalaga, mga kapatid, na yung pagtuturo. Na ipinapamana mo, mga kapatid, yung bagay na natutunan niya kay Enoch, itinuro niya kay Noah. Kaya si Noah rin, mga kapatid, ay nasumpungan ng Diyos, mga kapatid, na lumalakad, mga kapatid, kasama ang Diyos. Kasi hindi ka pwedeng makasumpong ng biyaya, mga kapatid, gagaya nito, mga kapatid, ni Noah, na hindi nilagay dyan, Noah walk with God. Di ba? Next, sabi dito, and the earth was also corrupt before God, and earth was filled with violence, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his ways upon the earth. At ang sabi dyan ay, and God said unto Noah, so gugunawin na niya, pero ang Diyos, mga kapatid, hindi siya maglalagay ng judgment, mga kapatid, nang wala pong warning. Kaya, mga kapatid, sa loob ng iglesia, ang pangangaral ay pwede nating ituring na isang biyaya ng Diyos. Way of escape, mga kapatid, dun po sa parating na destruction. Diba? Sabi doon, and the end of all flesh is come before me, for the earth, sabi dyan, is filled with violence. Kasi nga, wicked na Iba na, mga kapatid, kahit sa ating panahon. Sabi niya dyan, now it was a time of destruction. Time ng destruction kasi, the time just before destruction, the whole earth was full of violence. Diba laging sinasabi? As it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot. Laging nagre-refer dun sa mga bagay na because history repeats itself, mga kapatid. At na-identify natin yan sa ating panahon, mga kapatid, na nasa ganun din tayong kalagayan. Pero nagpapasalamat tayo kasi merong biyaya ang Diyos. Na meron siyang ibinigay, mga kapatid, sa atin na mag-aalis sa atin, mga kapatid, dun sa parating, mga kapatid, na judgment. Salamat sa Panginoon. So, sabi niya, make thee an ark, gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher at gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. So, himayin natin yan, mga kapatid. Yung gopher, hindi mo na siya mahahanap ngayon. Ang sabi lang ng mga theologian, cypress siguro yan. Pero kung sinabi ng Diyos na gopher, mga kapatid, gopher talaga yung ginamit. At ang sabi doon, wala nang masumpungan kasi I believe, nung ginawa niya yung arka, halos lahat siguro pinagtatapyas niya na lahat ng gopher wood. Mga kapatid, para sundin kung ano yung instruction ng Diyos na ibinigay sa kanya. Pangalawa, sabi niya, gumawa ka ng arka na gawa sa gopher, lalagyan mo yan ng 3 palapag, di ba? Mamaya, madadaanan natin, ibig sabihin yan, 3 palapag, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. Ano yung mga bagay na yan? And sabi dito, at ganitong paraan gagawin mo, 300 siko ang haba ng sasakyan, napaka-specific ng Diyos. Pag nagbibigay siya ng instruction. At kapag kanalampasan natin, mga kapatid, kahit yung kalitliitang detalye, mga kapatid, hindi natin magagawang sabihin na nakumpleto natin yung sinabi ng Diyos kasi dapat hindi kulang, mga kapatid. Sabi niya, length of the ark shall be 300 cubits and the breadth of it 50 cubits and the height of it 30 cubits. So, napaka-specific ng Panginoon. So, sabi niya una, gopher, meron 3 palapag, yung sukat, sabi niya meron ding bintana. Sabi, a window thou shall make to the ark, in the cubits thou shall finish it above, and the door ark shall thou set in the side thereof, with lower, second, and third story, thou shall make it. So, 17, sabi niya, behold, I do bring a flood, waters upon the earth. Ito yung tinatawag ng prophet, mga kapatid, na waters of judgment. Dahil kung titingnan ninyo, ginamit ng Diyos ang tubig bilang paghatol, di ba? Sinisip nung iba, saan ba hatulan ng Diyos ang tao? Sa ganito bang iglesia? Sa ganito bang relihiyon? Sa kanyang salita lang. Dahil yung ginamit ng Diyos na paghatol, mga kapatid, ay siya ring nagpalutang, mga kapatid, dun po sa arka. Kaya isa lamang ang standard ng ating Panginoon, ng kanya pong salita. Sabi niya,
from heaven and from under heaven and everything that is earth shall die. Sabi dyan, Noah could not get into the wrath, the waters of judgment, yung tinatawag na tubig. I see it now, you get it? Look, he could not come into judgment because there was an atonement between him and judgment. And the judgment was the water of the word. Ano yung tinutukoy niya mga kapatid? Na atonement. Kasi unahin natin yung gopher. Ang sabi, yung gopher daw mga kapatid, gawa daw yan mga kapatid sa isang uri ng puno na pliable. Yan ay malambot, madaling imolde mga kapatid. Na ang sabi doon ay, yan ang ginamit na materialis ng Diyos para gumawa ng arka. Sipin mo, ang Diyos, bakit kaya siya kumuha ng kahoy, gusto niyang palutangin, pero kukuha siya ng malambot, yung sumisip-sip ng tubig, tapos sabi niya, ito yung magiging way of escape. Kasi ang Diyos mga kapatid, God is an unusual God. Gumagawa siya ng mga bagay na tila ba parang kakatwa sa tao mga kapatid, pero sakdal yun sa ating Panginoon. Nasabi doon, yung pong gopher wood mga kapatid ay ginamit ng Diyos dahil parang believer din yan di ba? Na dapat malambot, madali mag-absorb ng mga bagay. Wala naman tayong ina-absorb kundi ang salita lang ng ating Panginoon. Nang sabi doon ay ang ginamit na materyales ay para iangat siya doon sa parating na judgment. Kaya mga kapatid tayo, madali tayong sumunod sa ating Panginoon, pliable tayo. Ibig sabihin malambot, madaling sumunod, madaling ihulma. Kasi ang totoong humble din na tao, madaling turuan. Pag kinorek mo, makikita mo humble yan kapag ka nag-submit. Kasi ang pinaka nasa ng puso natin habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon ay maging tama sa ating Panginoon. Diba? Kung ang desire natin, ayaw natin maging tama, may mali sa atin. Diba? Pinagpe-pray mo, Lord, tuwid mo ko, turuan mo ko, tapos nung kinokorek ka sa word, ayaw mo. So kailangan mga kapatid, maging pliable tayo, gaya ng isang gopher wood. Mga kapatid. Pangalawa, ang sabi doon, pagka gumawa ka na niyang arka, sabi ng Lord sa kanya, gumawa ka ng 3 bahagi. Sa isang believer, meron ding 3 bahagi, di ba? Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Pastor, kompleto na ba? Hindi pa. Kasi merong huling bilin ang Panginoon, mga kapatid, kay Moses. Nang sabi niya ay papahiran mo yan ng sahing. Nang sabi doon, sa loob ng arka, tsaka doon sa labas ng arka. At binasa natin mga kapatid, yung pong Ephesians chapter 4, verse 30, nang sabi doon, grieve not the Holy Spirit, whereby you are sealed until the day of your redemption. Na walang ibang sahing mga kapatid, na ipapahid sa atin mga kapatid, maliban ang Espiritu Santo. Kumbaga mga kapatid, sa natural, alam mo, nung gumawa siya ng materials na arkang gawa sa gopher, alam mo ba, kumuha pa siya ng dagta, yung sahing, sa iba pang puno. Nang sabi doon, tinimpla niya pa yan mga kapatid, tapos nilagyan niya mga kapatid ng sahing yung lahat ng bahagi. Yun ang purpose ng Lord. Bakit siya tumatawag ng taong, tingin ng tao mahina, walang kakayahan, walang reputasyong maganda, pero once na mga kapatid, kumontak mga kapatid yung sahing, yung Espiritu Santo mga kapatid dun sa taong yun na parang walang kwenta, walang halaga mga kapatid, ito'y nagkakaroon ng halaga mga kapatid sa kamay ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya hindi mahalaga ano man ang ating kalagayan nang tayo'y lumapit sa ating Panginoon, kung ano man ang ating pagkukulang mga kapatid sa ating buhay, sa ating Panginoon, dahil yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid, na lumapit tayo na merong pagpapakumbaba, lumapit ka ng, you be yourself, mga kapatid. Sabihin mo, pagkukulang mo't lahat. May isipin ng iba, alam mo, Pastor, aminado naman ako Marami akong pagkukulang sa Panginoon. Marami akong baku-baku. Iba kasi yung kahoy, may mga baku-baku yan Ano yun? Yung mga kahinaan ng tao. Pero kaya nga may sahing. Dahil kayang takpan ng sahing, mga kapatid, yung kahinaan ng tao para makita, mga kapatid, na siya'y isang materyales na sakdal sa mata ng ating Panginoon. Dahil kung hindi ka mapahiran ng sahing, kahit pa sabihin mo, malalim ka sa mensahe, malalim ka sa scripture, kung walang sahing dyan, mga kapatid, wala kang tibay. Hallelujah. Pwede mo sabihin, hindi, may sahing ako, Pastor, ang dami kong experience. Yun ay katumbas ng experiences o sahing sa loob. Mga kapatid, o marahil sabihin natin sahing sa labas. Diba? Hindi, alam mo, may experience, nag-speak in tongues na ako, Pastor. Pwede siguro, arka ka, may pahid ng kaunti. Ano yung sinasabi ng
message. Yung pong anointing lang sa flesh, na maaring nandun ka nga, dun sa judgment, isa kang arka na nandun sa tubig, pero una aangat ka, pero bandang huli, lulubog ka din. Kasi yung sahing mo, hindi kompleto. Ang sabi ng scripture, sa loob, tsaka sa labas. Una ba't sa loob, pastor? Di ba may mga unclean na hayop dyan sa loob ng arka? So kailangan, mga kapatid, mapatibay yun. Dahil ang paglilingkod din natin sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi niya sinabi, pag naglingkod ka sa ating Panginoon, maalawan ang buhay mo, maayos ang lahat, na naglalayag ka na parang walang problema. Merong mga hampas, merong mga mabatong dako, merong mga bagyo at hangin na hahampas. Pero dahil merong sahing dun sa loob at sa labas, mga kapatid, matibay, mga kapatid, yung pong uri ng arka na yun, mga kapatid, na binuo ng Diyos. Hallelujah! Glory to God. Dahil alam mo, gustong ingatan ng Diyos, mga kapatid, yung pong 8 kaluluwa na nandun, mga kapatid, sa loob ng arka. Diba? Isipin mo, sabi niya dyan, no, I will make, but with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into ark, thou, thy sons, thy wife, thy son's wife with thee. 8 kaluluwa. Pastor, kala ko ba si Noah nangaral ng 120 years? Ba't pa siya nangaral kung pagtitibayan pala ng Diyos, mga kapatid, yung pong kanyang tipan na 8 lang ang maliligtas. Predestination eh. Pero hindi mo pwedeng tawaging unjust, hindi makatuwiran ang Diyos, kaya siya nagpapadala, mga kapatid, ng mensahero at pangangaral. Na kapag ikaw ay tumanggi, ikaw ang naglagay ng hatol sa iyong sarili. Hindi ang Diyos na maging dun sa pintuan, mga kapatid, nakabukas siya ng 7 araw pa, at yan ay sinarahan, mga kapatid, ng Diyos. Dahil wala talaga nakikinig eh. Pero niniwala ko habang nangangaral, mga kapatid, si Noah, hallelujah, sa kanyang panahon, mga kapatid, sabi doon, sa kanyang isang kamay, ginagawa niya yung arka, sa isang kamay niya, nangangaral siya. Diba? Nasabi doon ay siguro marami siyang kamag-anak dyan na nakarinig ng mensahe, mga kapatid, at hindi po tinanggihan. Siguro yung una, meron nakisimpat siya. Diba? Sa pabubuhay na ito, mga kapatid, paglilingkod, merong mga taong gustong sumabay sa paglilingkod. Pero hindi lahat ay makakasabay. Kasi kung hindi sila itinalaga doon, mga kapatid, ang Diyos ang maglalagay ng daan para alisin sila doon. Dahil hindi sila para doon. Pero mapalad, mga kapatid, ang mga nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoon dahil kanyang pagtitibayan, mga kapatid, yung kanyang tipan ng kaligtasan, mga kapatid, doon po sa mga taong pinili niya. Sabi nga, hindi ka naligtas dahil lang tumanggap ka ngayon. Dati ka nang ligtas. Tinanggap mo lang yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa iyo. At meron deposit dun sa puso mo, kaya ka tumugon, mga kapatid. At ito, mga kapatid, tumugon lang ng tama si Noah. Diba? At sa buhay natin, bilang sabihin na natin, arka tayo. Diba? Unang arkang ginawa ng Diyos, si Noah's Ark. Diba? The ark, there was one of them, Noah built a way of escape. So yung unang arkang ginawa ng Diyos, dahil merong 3 at merong isa sa New Testament, yung unang arka, ang purpose niyan, way of escape, kasi merong judgment, mga kapatid. So, bawat panahon talaga, merong mensahero, merong mensahe, at meron siyang illustration na ipinapakita, mga kapatid, at dapat maunawaan yun, mga kapatid, ng mga elected seed, mga kapatid, para sila ay makapasok, mga kapatid, dun po sa Ark of Safety. Sabi dito, but God, in His sovereign grace, diba, sovereign, ibig sabihin ng sovereign, makapangyarihan. Ibig sabihin, lahat ay saklaw niya, mga kapatid. In the days of Noah, he said, now I want you to go out and make provision for all those who desire to escape this judgment. Pero 8 lang eh. Pero nangaral siya 120 years. Diba? Kaya nga sinasabi ko rin dito, yung pastor, nangangaral, pero nangangaral yan ayon sa kung ano ang leading ng Panginoon. Minsan sabihin, naulit na naman yung preaching. Hindi naulit. Siya nga ang preaching niya uulan eh. Part 2 uulan, part 3 uulan, part 4. Hinimay pa yung ulan, mga kapatid. Hallelujah! Kasi yun ang mensahe niya eh. Pero merong gustong ipakita ang Diyos, mga kapatid, na dun sa pangangaral, ito'y biyaya, mga kapatid, para bigyang daan, makapasok, mga kapatid, yung mga gustong makaalpas, mga kapatid, dun po sa judgment. Kaya kung nangangaral lang matigas ang isang pastor, kung nagpapaalala ang isang pastor,
Kung nagbabagsak ng isang mensahe dito mga kapatid na kung minsan kumukur talaga sa puso natin, tingnan mo yan na biyaya ng Diyos dahil gusto kang iligtas mga kapatid. Hallelujah! Kahit nga sa church, mga kapatid, sinasabi ko, hindi ko kayo nire-rebuke para saktang kayo. Kaya ako kayo nire-rebuke dahil gusto ko kayong ilapit sa Diyos. Maging tama sa Diyos. Kung minsan mga kapatid, sumasama ang loob. Diba? May mga tao, hindi ko sinasabing sa amin, may sumasama ang loob sa pastor. Mga kapatid, sa akin mas okay pang sumama ang loob mo sa akin. Offended ka sa sinabi ko, basta makita kita doon. Kaysa binola-bola kita mga kapatid, tapos nandoon ka sa isang bahagi, mga kapatid, regions of loss. Diba? Hindi tayo nagbobolahan dito mga kapatid. Hindi nagbobola-bola mga kapatid ng isang ministro. Sinasabi niya flat kung flat mga kapatid kung anong sinabi na mensahe ng Biblia. Dahil gusto tayong alisin mga kapatid dun sa parating na distraction. Sabi dyan, isn't that marvelous? God not willing that any should perish. Hindi talaga niloob ng Diyos. Diba sabi sa Peter, hindi niloob ng Diyos na ang tao ay mapahamak, kundi sana'y lahat ay makaabot sa pagsisisi. Pero meron mga tao talaga hindi makakaabot doon. Una, sabi ko nga, minsan sa pride. Yan ang maglalayo eh. Sabi doon, making a way of escape for those who wanted to come God's way of escape. So he said, Noah, I want you to make an ark. Diba yung gopher, sabi ko kanina, sabi niya, then we noticed back there that God told Noah, I want you to make this out of a specific type of wood. Now, just any wood wouldn't work. Hindi daw, wala raw magagawa yung ibang uri ng mga kahoy. We got to have a certain type. It must be a gopher wood. Gopher wood, sabi niya, inaaral niya, sabi niya, it was a soft wood, pliable, sabi ko kanina, now that is what makes up an ark, and was a wood that could be easily applied, a pliable wood. Sabi niya pa, now if you ever took and studied the gopher wood was, it almost like a balsam. It's a real light wood, magaang. Diba? Yung isang Kristiyano, spirito dapat niyan, magaang. Hindi mabigat. Pero kung minsan mga kapatid, pagka sobrang talas ng discernment mo, kahit isang kita mo lang sa tao, alam mo diba, alam niyo ibig ko sabihin, pag meron kakaiba sa kanya, na spirito. Pero sabi dito, magaang siya, na parang spongha, all full of little cells. When it's alive in the tree, it got saps in it. And as soon as you cut it down, the sap runs out of it, and it makes nothing but a sponge, spongha. Don't build it out of good, hard oak. Kasi hindi kailangan ng Diyos ng matigas eh. Kailangan niya yung malambot. Yung humble, mga kapatid. Kasi madali niya maiuhulma, mga kapatid, ng ayon sa kung ano yung larawan na nakikita niya sa kanyang isip. Kasi hindi naman tayo naglalagay ng sarili nating reputasyon, mga kapatid, nung tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Bayaan natin ang salita ng Diyos kung paano natin ito tinanggap at maglagay ito sa atin ng isang reputasyon na hindi kayang agawin ng ibang tao. Dahil yan ay ayon sa pananampalataya, mga kapatid. Sabi pa dito, yung room, sabi ko na kanina, nagpauna na ako, mga kapatid, sabi niya, yung rooms, how long it should be, put rooms in 3, what a beautiful type, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Actually, mga kapatid, tinuro din sa atin, hindi lamang nagtatapos, mga kapatid, sa baptism of the Holy Ghost. Kasi ang baptism, anong ibig sabihin ng baptism, mga kapatid, sinausaw lang eh. Di ba meron man sinasabi, mga kapatid, adoption, pagpuposisyon, mga kapatid, na yan ay katumbas talaga, mga kapatid, ng isang kotse na kapag talagang kompletong-kompleto na, seselyuhan niya ng Diyos, mga kapatid, at pwede na yan, mga kapatid, ipadala kung sino man yung bumili, mga kapatid. Dahil pwedeng makaramdam tayo ng bautismo ng Espiritu Santo ilang beses sa isang araw, but you still lost. At ano ang disadvantage, mga kapatid, dun sa mga taong walang binhi? Yun po yun. Pero kung merong binhi talaga sa ating Panginoon, mga kapatid, talagang ang magiging ang Holy Spirit ay indwelling. Kasi pwede kang maka-experience ng, di ba, speak in tongues, mga spiritual na bahagi. Pero pagka wala ang word, mga kapatid, kahit pag gaano tayo ka-spiritual, kahit gaano pa yung na-experience natin, kung wala ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa atin, wala pa din yun, mga kapatid. Kasi ang Spirito, mga kapatid, tsaka yung salita, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Kung paanong ang oil
mga kapatid, at ang harina na tipo sa salita, mga kapatid, kailangan mong paghaluin yan para makagawa ng tinapay. Amen. So rooms, sabi dito, rooms, sinabi niya ulit dyan, Noah had 3 rooms in the ark. 1 room was creeping things. Yung second room was para dun sa mga fowl. But on top was there a light was. Light that shine first never come on first floor, second floor, or top floor. Meron kasing bintana dun sa arka, sa taas lang. Bakit sa taas lang, pastor? Para tumingin ka lagi sa Panginoon. Huwag mong tingnan si brother. Huwag mong tingnan si sister. Huwag mong tingnan yung mga bagay sa paligid. Lagi ang tingin mo, mga kapatid, dun sa taas, dun sa nagbibigay ng liwanag, dahil tayo, mga kapatid, ay kailangan lumakad ng ayon sa pangunan ng liwanag. Di ba sabi kayo na sa dyan, mga kapatid, walk in the light. Dahil doon lang sila nakatingin mga kapatid, doon sa bintanang yun. Isipin mo, pwede naman maglagay ang Diyos ng bintana doon sa gilid. Pero ang nilagay niya, mga kapatid, doon sa gilid ay yung pinto. Dahil alam natin, ang arka ay tipo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano siya nilagay, mga kapatid, sa Calvary, tinusok yung tagiliran, dahil yun lang, mga kapatid, ang magbibigay daan para sa isang tao, mga kapatid, na maligtas. Yung kanyang dugo, mga kapatid, doon po sa tagiliran. Amen. Pitch. Sabi niya, yung pitch daw, o yung sahing na tinatawag, sabi niya, the word pitch, to atone, pampalubag, kabayaran. Over in Leviticus, the same word that was used for pitch in Genesis. In Leviticus, it was used as atone, to make atonement. So yung ginawa ng Diyos, mga kapatid, na arka, pinahiran ng sahing, ay tipo, mga kapatid, na ito'y makalulutang, mga kapatid, dun sa judgment, kasi meron pong namamagitan. Kaya nga sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, lahat tayo, mga kapatid, may pagkukulang. Hindi ako naniniwala, walang taong wala akong pagkukulang sa Panginoon, pastor. Habang naglilingkod ka sa ating Panginoon, meron kang pagkukulang. Kaya ka hindi hinahatulan ng Diyos kasi merong sahing, mga kapatid, na nakabalot sa iyo doon, nakapahid, mga kapatid, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mga kapatid, at hindi ikaw ang tinitingnan ng Diyos. Kundi yung dugo, yung pahid na nandoon, mga kapatid. Kaya napakalaking bagay, mga kapatid, para sa isang Kristiyano na meron talagang pahid ng dugo. Di ba, tinuturo sa atin, kailangan yung token, nakapahid, naka-display, applied, mga kapatid. Dahil kung hindi naman din naka-applied, kahit isang drum pa, mga kapatid, ng dugo, ng kordero meron ka dyan, sabi mo, hindi, may token ako eh. Pero kung hindi naka-apply, diba, pastor, sabi ko na naglilingkod sa Panginoon parang ang sablay, dami ko pa rin sablay. Sabi na mensahe, kapag sinubukan mong i-apply yan sa sarili mo at walang nangyari, there is something wrong somewhere. Diba? Merong mga tao, panay ang hiling sa Panginoon. Sabi niya, paano ka makakahiling ng tamang bagay sa ating Panginoon kung ikaw mismo ay mali? Kailangan tayo ay maging tama para makahingi rin tayo ng tamang bagay sa ating Panginoon. At kailangan manahan, mga kapatid, ma-display hindi ang reputasyon natin bilang tao, hindi yung ating pinag-aralan, kung saan tayo galing, kundi ang dugo ng ating Panginoon, mga kapatid, sa ating buhay, dahil yun ang tinitingnan ng Diyos, mga kapatid. Kahit gaano ka pa naupos, ang tinitingnan ng Diyos, mga kapatid, yung dugo na nandoon sa iyo. Walang literal na dugo, literal na buhay ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya sabi doon, yung arka, pinahiran niya, yan ay larawan, mga kapatid, para to'y makaangat, mga kapatid, dun po sa judgment. Kasi nakaangat na yan Tipo ng church na need ng purification sa tribulation, mga kapatid. Pero hindi tayo tinawag dyan. Tinawag tayo bilang tipo ni Enoch, mga kapatid, na bago dumating ang tribulation, ay aagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Yan yung sinabi ko kanina, mga kapatid. Now remember, yung window, sabi niya dyan, now remember, put a window in it, and the window was not in the side, it was in top. See? Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, then the light shines in. Doon, mga kapatid, pumapasok yung ilaw mula doon sa taas, mga kapatid, dahil hindi nga tayo nagkikreate ng sarili nating liwanag. Bilang nobya, mga kapatid, tayo ay nagre-reflect lang ng liwanag na tinanggap natin doon sa Panginoon. Kaya nga wala tayong pwedeng, sabihin, gawa ko to lahat. Nire-reflect mo lang yung ilaw na tinanggap mo sa ating Panginoon. Kung paano ang isang buwan, mga kapatid, wala siyang sariling liwanag. Pag wala na yung araw, mga kapatid, ire-reflect niya lang yung liwanag na nanggagaling sa araw.
Kaya walang pwedeng magmapuri, mga kapatid, sa kanyang sarili. Diba? Dahil nire-reflect lang natin, mga kapatid. Remember, on the bottom floor was creeping things, in the second floor, fowls, but in the top was Noah and his family, up in the top so they could see and light came in. Diba? Kaya dito, sa paggawa ng arka din, hindi yan parang pumutol siya ng puno tapos salpak. Hallelujah. Diba? Hindi dito tinawag ka tapos salpak ka lang sa katawan ng ating Panginoon. Alam mo ba, mga kapatid, yung puno, tinatapyas pa yan eh. Pinapakinis pa yan eh. Tinatanggal yung bako-bako, tinatanggal, mga kapatid, yung mga matutulis na bahagi. Ano yung matutulis na bahagi? Mari, yung mga pag-uugali natin na nakuha natin, mga kapatid, dun po sa ating magulang. Diba, naalala nyo yung complexes na tinatawag? Kristiyano na, gumaganap na ng salita ng Panginoon, pero parang meron pang umuusbong na pag-uugaling hindi maganda. At yun, mga kapatid, ay sabi ng prophet, yung stubborn spirit, hindi mo diniscern yan. Nung diniscern niya isang tao, mga kapatid, na nagtanong yan, sabi niya, yan ang galing yan sa kanununuan mo. Kaya nga, mahigpit ang pagtuturo ng Biblia na magkaroon tayo, do not equally yoke with unbelievers. Diba? Pastor, gusto kong mawin eh. Hindi naman tayo nakasigurado talaga, mga kapatid. Kaya lang, dahil hindi kayo pareho ng level, mga kapatid, along the way, magi-struggle ka. Pwedeng tumanggap sa dulo yan, mga kapatid, pero magi-struggle ka. Kasi meron dalawang tao, unconverted sila, nagsama, nakilala sa Panginoon, pero yung bagay na yun, nandoon pa rin. Kailangan dumating ang bautismo ng Espiritu Santo para mawala yung mga bagay na yun, mga kapatid. Pero magi-struggle ka. Alam mo, ang tanging paraan, pag maghanap ka ng partner, talagang iluhod mo sa ating Panginoon. Kasi yung bagay na kulang sa'yo, siya yung magpupuno. Yan sabi ng scripture, helpmeet eh. Diba? Wala naman lalaki dito, parang alam niya lahat ng bagay. Minsan may mga blind spot din kami. May mga sablay din kami. Tapos nandyan yung misis, mali ka. Hindi. Ba? Wag lang yung parang kwento nung nakaraan. Sabi niya, 28 years na pagsasama. Puro mali ko nakita mo. Sabi ng sama, hindi, 29. Diba? Mali nakita, mga kapatid. Nawawala tayo, mga kapatid, sa trees cuts down, and the way they started in the world, cut it down first. That's every man come into the world. Born in sin, shaped in iniquity, come to this world speaking lies, undone, unlovely, ungodly, away from God, alienated, without hope, without Christ. Die and go into the sinner's grave, ready for judgment. Kaya, mga kapatid, dito sa loob ng iglesia, hinuhulma rin tayo. May tinatapyas, may inaalis, binababad tayo dun sa araw para talagang tuyong-tuyo, para pagka pinahiran, mga kapatid, ng sahing, mga kapatid, talagang lapat na lapat, mga kapatid. Kaya kung minsan, pinadadaan din tayo sa pagsubok, mga kapatid, di ba last time? Pinadadaan tayo sa pagsubok kasi meron tinatapyas ang Panginoon sa atin. Meron binabasag ang Diyos sa atin. Yun yung pride, mga kapatid. Pastor, may trials pa rin. Baka hindi pa natatanggal, mga kapatid. Kasi palalambutin tayo ng ating Panginoong Kristo hanggang maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Alam mo yung kay Moses pinadaan siya sa wilderness para tanggalin yung mga natutunan niya sa Egypt. Ganon din sa atin, mga kapatid. Maging pliable kagaya ng isang arka, mga kapatid. Sabi doon, gaya ng isang arka, kahoy, kailangan tapyasin. Darating yung salita, mga kapatid, sharper than any two-edged knife, cuts the tree down, who's it out, cut off all stickers, yung tinatawag na stickers, mga yung tusok-tusok, and all the thorns, cuts the best part of it, and it's applicable in the hand of the builder, Christ. Dahil hindi tayo pwedeng ilagay din sa katawan ng ating Panginoon, mga kapatid, na hindi tayo na-train, hindi tayo nahulma, hindi tayo napakinis, hindi natapes yung mga bagay na hindi karapat-dapat, mga kapatid. Kasi kailangan mag-fit ka, mga kapatid, doon po sa kulang na bahagi sa katawan ng ating Panginoon. Hindi pwedeng alisin ng ibang tao yung posisyon mo doon Yung bahagi mo doon Ikaw lang ang kayang magpuno ng bahagi ng katawan ng ating Panginoon na yun. Pero padadaanin ka niya, mga kapatid, sa sari-sari experience para mag-fit ka doon. Diba, alam mo yung training din kay Elisha Diba? Si Elijah, nung papaalis na departure, sabi, inabot ng 10 taon para magkasya, mga kapatid, yung mantle kay Elisha. Ibig sabihin, hindi yung mantle, hindi ang salita, ang mag-aadyas, mga kapatid, kundi tayo. Kaya sasabihan, inantay ko ang Panginoon. Ang totoo, tayong hinahantay ng Panginoon.
na umabot sa maturity, mga kapatid, nang sa ganun makauwi na tayo sa ating Panginoon. Kaya kailangan natin makita bilang isang arka, meron kang 3 bahagi, pinagpuputol ng Panginoon yung mga bahagi na hindi karapat-dapat, pero kailangan merong sahing. Yung sahing, protection ng Diyos, mga kapatid, at para takpan din yung mga kahinaan natin bilang tao. Hallelujah. Second, mga kapatid, ano yung ikalawang arka na sinasabi ng Biblia? The Ark of Bulrushes, mga kapatid. Kasi pagka bata, Ark, Noah eh. Ngayon, sinabi dyan, merong pangalawang arka na ginawa ang Diyos, mga kapatid. Second one spoke of was one that Moses was put in. Sabi doon, now, the word ark is a little chest or place of escape, yung una, and a hiding place. Bakit hiding place? Kasi di ba nung panahon na ang mga Israelita ay nagkakaroon ng anak na lalaki, pinagpapatay, mga kapatid, di ba ni Pharaoh, inutos niya? Kasi pinipigilan nila, mga kapatid, yung pag-fulfill ng isang pangako, mga kapatid, na merong darating mula sa mga Hebreo na mag-aalis sa kanila, mga kapatid, doon po sa Egypt. Kaya lahat ng lalaki, mga kapatid, pinagpapatay doon, mga kapatid, sanggol. Sabi, there is 3 that spoke of in Old Testament, yung sinasabi ko, and we want to look those 3 now, a few moments, and all those 3 was typing one great ark. Yung 3 yun ay tumitipo sa isang dakilang arka, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa iglesia sa ngayon. 3 is a confirmation, all the old things just foreshadowing. Sabi dyan, and there went a man, ito na yun, yung kay Moses, house of Levi took a wife of a Levi. Bakit nilagay pa yung ganyang specific na detail sa Biblia? Na merong isang libitang babae at merong isang libitang lalaki, sila'y nagpakasal at ito'y magpuproduce ng isang purong libita. Kasi alam natin pag Levite, nagmi-minister yan sa word. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo rin, mga kapatid, ay merong pinsan na si John the Baptist galing sa purong libita dahil magmi-minister doon sa word. Sabi dyan, a woman conceived and bare a son, and when she saw him, she was goodly child, she hid him 3 months, 3 buwan. Pero ang kwento dyan, kinausap siya nung parang nagpaanak sa kanya. Sabi niya, alam mo, Jochebed, pangalan ng nanay ni Moses, pag sinubukan natin tong itago, mawawala sa atin tong batang to. Ibig sabihin, matatagpuan din ni Pharaoh, mamamatay. Pero sabi niya, pero pag itong batang ito ay kinumit natin sa ating Panginoon, mapapanatili natin siyang buhay. Kaya alam natin, bakit niya pinakawalan, mga kapatid, si Moses dun sa Nilo. Sabi dun, and when she could no longer hide him, dahil 3 months na, she took for him ark of bulrushes, and dabbed it slime, nilagyan niya ng slime sa loob, at pitch ulit, mga kapatid, dun po sa labas. So laging sa loob, tsaka dun sa labas. Ang tawag dyan ay isang takbang yantok. Bakit nilalagyan yan, pastor, sa labas? Kasi unang-una, nung pinaanod niya yan, mga kapatid, dun po sa ilog ng Nilo, ay merong mga alligator dun eh. Isipin mo, napakababaya mo namang nanay. Na ang haba-haba ng Nilo, tapos ilalagay mo siya dun sa takbang yantok, mga kapatid, paagusin mo. Di ba, parang napakapabaya. Pero mga kapatid dyan, merong na-receive na inspiration ang nanay ni Moses. Kaya napakahalaga sa isang believer, mga kapatid, na merong ma-receive na inspiration sa ating Panginoon, sundin yung instruction na yun na parang napakakaiba, pastor. Pero kung yan ay instruction ng ating Panginoon, meron siyang layunin dyan. Kasi kailangan niyang panatilihing buhay, mga kapatid, si Moses, dahil tumpukin natin, yung unang arka, way of escape. Si Moses, mga kapatid, gamit yung ark ng bulrushes, ay siya yung fulfillment, mga kapatid, ng pangako ng Diyos. Gumagawa siya ngayon ng arka, mga kapatid, para tuparin yung kanyang pinangako, mga kapatid, kay Joseph, nang sabi nung darating ang isang araw ay dadalawin kayo ng Diyos at aalisin kayo ng Diyos dito sa Egypt para dalhin kayo dun sa lumang pangako. Kaya pagdating ng Exodus, mga kapatid, narito si Amram, tatay ni Moses, mga kapatid, na merong burden dun sa kanyang puso, na nakikita niya yung kapwa niya mga Hebreo ay inaalipin. Diba? Ilang years silang alipin, pastor? 430 years. Pero maalala ninyo, mga kapatid, sinabi ko dito, nung dumating si Moses, ang tagal nilang pinalangin na mapalaya sila sa Egypt, pero they are missing their gift. Kasi hindi nila na-recognize si Moses. Hindi sila handang tanggapin si Moses. Pero kahit hindi sila handang tanggapin si Moses, hindi pwedeng magbago ang isip ng Diyos, mga kapatid, patungkol sa kanyang salita.
Kailangan niyang tuparin kung ano man ang kanyang ipinangako, mga kapatid. Nang sabi niya, aalisin niya yung mga Hebreo na yun, mga kapatid, at dadalhin sa lupang pangako. Hallelujah. Sabi niya, now, sabi, the next ark was spoke well, it's just a moment, was Moses. And Bible declare a little basket to be an ark. And notice, it was provided by the mother who gave him birth. Siya yung nagluwal dyan, siya din yung nag-provide. Kaya kung ang Diyos ang nagluwal sa atin, ang Diyos din ang magpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan natin sa lakbaying ito, mga kapatid, ng paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi siya pabayang magulang, hindi siya pabayang tatay. Hallelujah, alam niya yung kanyang ginagawa, mga kapatid. Sabi niya, not through seminary, not some true theological experience, but one who gives the believer the birth, prepared the ark for him, carried him through the judgment. Kasi ang judgment, kailangan patayin yung mga bata, mga kapatid. Ang nag-ingat sa kanya, mga kapatid, yung pong arka. Hallelujah. Next, sabi doon, ito'y tinahe, ito'y hinabi ng mga maliliit, mga kapatid, na tangkay doon sa Egypt, mga kapatid. Sabi doon, you can still see the mother taking their old babies across the Nile River, push it across while she was wading. A little basket, the same way, push him in the basket across the Nile River. She went and made him a little ark. And the way it made, it weave in and weave out. Laging yung in tsaka yung out, kasama, mga kapatid. Then they were making it, that's the way weavers do, weave back and forth. And then she went and slimed it with pitch again, and the same word slime, take it through, look if you don't pitch and atone. Binalik niya ulit sa Leviticus, na yung pagpahid muli, mga kapatid, ay katumbas, mga kapatid, ng atonement. Kasi nga, kailangan mailigtas, mga kapatid, siya dun sa mga alligator o anumang bagay na nandun, mga kapatid, sa ilog ng Nilo. Look, sabi niya, at the mother weaving these little bulrushes together, taking some slime and putting all inside of it, so it would be nice and soft, and pitch on the outside. O, yung sinabi ko kanina, mga kapatid, Leviticus pa din. Kaya alam mo, napakahalaga ng gampanin ng nanay. Huwag mo sabihin, Pastor, nanay lang ako sa bahay. Tagaluto lang ako. Taga-plancha lang ako. Taga-pamalengke lang ako. Mga kapatid, napakalaking bagay ng gampanin ng isang nanay. Diba? Sabi ng prophet, they're little treasures that God has given you the responsibility of raising. Yung mga anak, binigay yan, diba? Children are inheritance from the Lord. And I've always said, sabi niya, make this kind of saying to mothers. We know, written, Gospel of Matthew, Luke, Mark, John, but there is a fifth gospel unwritten. That's mother. Ba't sinabing fifth gospel? Kasi pag wala si tatay, nandun si nanay, tinuturuan siya sa salita ng ating Panginoon. Sabi pa nga ng propeta alam mo, ang parang mas higit pang dinirinig ng Diyos ang panalangin ng isang nanay na mapanalanginin kaysa sa isang ministrong nangangaral. Kasi marahil gumagawa siya, tapos ang isip niya sa Panginoon na nanalangin. Alala ko si Meda ba yun? Kasi laging hindi siya nakakasama sa mission na kapatid ni Brother Branham. Ang ginagawa niya, yung mga pinaplantsa niyang damit, bawat damit na pinaplantsa niya, mga kapatid, pinapanalangin niya. So wag niyong maliitin, wag niyong magaanin, mga kapatid, yung pagiging nanay. Kasi napakalaking gampanin yan. Dahil malaki ang impact, mga kapatid, ng paggulang sa ating Panginoon, yung mga nanay, mga kapatid, na nagtuturo. Wala si tatay, o di ikaw magtuturo. Diba? Kaya sabihin natin, din, nanay lang ako, ganito lang. Hindi, wag mo maliitin. Kung ginaganap mo lalo, mga kapatid, ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa iyong anak, mga kapatid, lalaking tama yung anak mo. At yun ang magiging kapurihan sa iyo, mga kapatid. Kung paanong itong si Jochebed, mga kapatid, nakinig lang sa instruction ng Diyos, mga kapatid, na gawin lang kung ano yung inspiration, di ba, binalik sa kanya yan. Sabi nung anak ni Pero, anak ito ng isang Hebreo. Kaya kumuha ka ng isang alipin na Hebreo, sa kanya mo paalaga, binalik ulit kay Jochebed. Kaya mga kapatid, bilang nanay din, kung meron tayong mga anak na, di ba, hindi pa nakilala, commit mo lang sa Panginoon. Hallelujah, commit mo lang sa ating Panginoon. Idulog mo sa ating Panginoon, and one day, mga kapatid, maita mo rin yan sa gawain. I think mother, the good true mother, is a fifth gospel. Yan yung sinabi ko kanina, mga kapatid. Mother gets them first. That's one who brings them up first. Train up a child. By Scripture, the way it should go. Pangatlo, mga kapatid, Ark of Testimony. Kasi yung kay Moses, mga kapatid, alam naman na natin, yun yung pag-iingat kasi kailangan to pa rin ng Diyos yung pangako niya. Yung Ark of Testimony, ito yung madalas, mga kapatid, na
Mahaba-haba pag i-explain mo mga kapatid. Sabi sa Exodus chapter 25 verse 21 to 22, Thou shalt put the mercy seat above upon the ark. Dahil pinagawa ng Diyos mga kapatid si Moses ng Ark of Testimony, Ark of God, or Ark of Covenant. Pareho lang po yun. And in the ark thou shalt put the testimony that I shall give to thee. Ano yung shall put testimony? Yung pong 2 tables ng loyan mga kapatid. Ilalagay daw ni Moses. Tapos tatakpan niya mga kapatid ng mercy seat. At yung mercy seat mga kapatid, wiwisikan po ng dugo. Kasi ang law, mga kapatid, wala yung kapangyarihan talaga, iligtas ang tao. Ang law, ginawa yan para lang i-condemn tayo. Diba? Parang ganito yan eh. Yung law, kautusan mga kapatid, ay para kang nilagay lang sa kulungan. Makasalanan ka, ganito ka. Hindi kanya kayang ilabas doon. Pero ang biyaya mga kapatid, ang kapangyarihan nito ay kaya kang patawarin at ilabas doon sa iyong kalagayan mga kapatid, kay malaya mga kapatid. Kaya nga yung law, nilagay mga kapatid doon sa Ark of Covenant, mga kapatid, doon sa Ark of Testimony, dahil yung paghatol, ayon mga kapatid doon sa law. Pero, maalala natin, sinasabi ng scripture, kapag merong ark, meron ulit yang pitch, meron ulit yang pinapahid. Ang ark na to mga kapatid, ay gawa din mga kapatid sa gold, binalutan mga kapatid. Sabi niya, and there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the 2 cherubims which are upon the ark of testimony, of all things which I give thee in command unto the children of Israel. So makatuwid, pwede kong sabihin ng Ark of Covenant, ay ito yung dako kung saan ang presensya ng Diyos ay nananahan. Kasi di ba dun sa Tabernacle of Congregation, meron 3 bahagi. Yung pong outer court, inner court, holies of holies. Yung holies of holies, meron pong kurtina yan mga kapatid na 5 inches na balat mga kapatid ng badger skin. Nang sabi dun, pag yan bumaba, yung high priest ay nandun sa holies of holies every year. Pag nagkakasala ang mga Israel, isipin mo, maghihintay pa sila ng 1 taon bago gawin yung seremonya na paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Kasi yung law, nandun sa ark. Ibig sabihin, walang paraan talaga na i-condone ng Diyos mga kapatid ang pagkakasala ng tao. Maliban kung meron dugo dun sa itaas. Kaya ang sabi doon, yung acacia mga kapatid na Ark of Covenant, gawain sa acacia tree naman, binalutan yan mga kapatid ng ginto. Ang ginto, ibig sabihin yan deity, pagka-Diyos. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, laman, parang tao, pero Diyos yun mga kapatid. Nang sabi doon, nilagay yung bato doon sa loob at lalagyan niya ng takip ng mercy seat at yung mercy seat dapat meron pong dugo. Kasi pag walang dugo mga kapatid, hindi makakapag-commune ang high priest mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya nga pag pumapasok na sila doon sa kortina, pag hindi na nila narinig yung kalembang mga kapatid, ibig sabihin, hindi karapat-dapat yung high priest. Namatay siya sa ilalim ng presensya ng Panginoon. Pero dahil naririnig nila mga kapatid na kumakalembang, ibig sabihin, tinanggap yung hain. Kaya nga ating Panginoong Jesucristo, after mga kapatid na mabayubay sa krus ng Kalbaryo mga kapatid, di ba sabi doon, sumigaw siya, mga kapatid, nalagot yung kanyang hininga at nagbukasan yung mga libingan. Pero hindi pa lumabas yon nung maresurrect ang ating Panginoon. Saan siya nagpunta, pastor? Di ba sabi doon, pumunta siya sa regions of loss, regions of mortal. Yung regions of mortal, mga kapatid, 2 bahagi. Yung paradise, tsaka po yung regions of loss. Bumaba siya doon at nangaral siya, sabi niya, ako yung virgin-born son of God. Tinanggihan niyo yung mensahe ni Noah. At siya'y bumaba, mga kapatid, doon sa pinakadulong bahagi. Binuksan niya yung pinto. Kinuha niya yung susi, mga kapatid, ng kamatayan, mga kapatid, ng grave, mga kapatid, ng hell, at tinadyakan niya si Satanas. Nang sabi ng pagkakuha niya, umakyat siya at binuksan niya yung pintuan, mga kapatid, ng paradise. At nakita siya, mga kapatid, ni Abraham. Nakita siya, mga kapatid, ng 3 Hebrew children. At iniakyat siya, mga kapatid. Tapos, nung unang araw ng resurrection, hinahanap nilang ating Panginoon. Sabi nung anghel, sinong hinahanap ninyo? Nanghahanap kayo ng buhay sa mga patay. So umalis na yung ibang mga babae at natira si Mary. Lumapit siya doon sa parang hardinero. Sabi niya, nakita mo ba ang katawan ng aking Panginoon? Sabi niya, Mary. At na-recognize mga kapatid ni Mary ng ating Panginoong Jesucristo yun. Kaya sabi niya, Rabbi. At hahawakan niya sana ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi niya, touch me not. Dahil hindi pa ako nakakakyat sa Ama.
hindi ko pa nailalagay yung katawan doon sa altar, doon sa dambana, para yung hain, mga kapatid, ay magpalubag sa kasalanan ng tao. Kaya nung umakyat siya, mga kapatid, nilagay niya yung kanyang katawan doon sa altar ng Diyos, bumaba siya, mga kapatid, first communion ng mga apostles, at sinabi niya, nandito ako, bumalik ako gaya ng isang high priest, ibig sabihin, tinanggap yung hain. Ang inyong mga kasalanan ay pinatawad dahil ako'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Yan ang pinaka-picture, mga kapatid, ng Ark of Covenant. Pero ang sabi doon, mga kapatid, nung ang ating Panginoong Kristo na bayubay, sumigaw siya, di ba? Ang sabi doon, nahati mula top to bottom, yung veil, para makita, mga kapatid, yung mercy seat. Pero hindi nila nakikita, ang totoong mercy seat, yun nandoon sa Calvary, mga kapatid, na merong dugo, mga kapatid. At yun ang tinatawag na pitch. Di ba laging dugo eh. Dahil kung walang shedding ng blood, there is no remission of sin. Sa kanila, pag hindi nakalabas ng buhay ang high priest, hindi tinanggap ang kanilang paghingi ng tawad. Pero ang ating Panginoong Kristo bumalik, mga kapatid. After, mga kapatid, umakyat, nang sabi doon, mga kapatid, at the day of Pentecost, ay yung Espiritu, mga kapatid, ay inilagay muli sa arka. Asan ang arka, pastor? Wala nang original na arka. Ang arka ay nandito na sa ating puso, kung saan ang dugo ng ating Panginoon ay nakawisik dito, mga kapatid. At ang presensya ng Diyos ay nananatili doon sa arkang yun, mga kapatid. At ang puso na ito ay ang mercy seat ng ating Panginoon ngayon. Kaya kailangan nandyan yung dugo. Kaya napakahalaga, mga kapatid, makita natin yung mga picture ng arka, mga kapatid, dahil walang gustong ipakita yan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Una, yung kay Noah. Pangalawa, yung kay Moses. Yung pangatlo, yung Ark of Covenant. Ano yung pang-apat, pastor? Actually, tinawag ng prophet, mga kapatid, na ang Ark ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Diba? Paanong arka, pastor? Diba ang arka, mga kapatid, meron niyang mensahe, meron niyang ginagawa, mga kapatid, para alisin ang tao sa paparating, sinasumary ko na, mga kapatid, paparating na judgment. Sabi dito, mga kapatid, fourth ark, si Jesus Christ mismo. Siya yung mismong fulfillment. Siya yung way of escape. Siya yung fulfill ng mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Siya rin yung Ark of Covenant o yung mercy seat, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoong Kristo yan, ano pang ginawa niya nung siya'y mahayag sa laman? Diba sabi mo, pastor, pag ark, may 3 bahagi din yan. May 3 bahagi din natin Panginoon eh. Diba yung una, yung first full niya. Diba yung healing. Yung pangalawang kwarto, yung discernment, yung prophecy. Yung ikatlong bahagi, ito na, mga kapatid, yung pinakadulong bahagi, nakatumbas, mga kapatid, ng kabanal-banalang dako, yung pong third pool, ikatlong hatak. Dahil maraming gustong sumabay nung sa first pool Daming tao. Nung dumating yung discernment, mga kapatid, marami pa rin tao. Pero nung ihayag na ng Diyos, mga kapatid, yung kanyang purpose ng kanyang pagdating, nang sabi, libang kanin nyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay walang buhay sa inyo. At hindi naintindihan niya nung 70 disciples. Kaya sabi niya, this is a hard saying. Kaya umalis sila. Kaya bumaling siya dun sa 12. Sabi niya, pati ba kayo, iiwan niyo ako? Sumagot si Peter, saan pa kami patutungo, Panginoon? Ikaw lang ang buhay na walang hanggan. Nasa sayo lang. Nung mahayag sa atin ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi natin kayang umalis. Dahil ito tayo, mga kapatid, bahagi tayo nung paghatak na yun, mga kapatid. Kasi sa unang bahagi ng Biblia, meron tinatawag na First Exodus. Nilabas ng Diyos ang Israelita mula sa natural na lupa patungo sa natural din na lupa, promised land. Ngunit nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, as a Son of Man, ay inalis, mga kapatid, ang mga mananampalataya sa Judaismo patungo sa Kristyanismo. Inalis dun sa kautusan, inilagay sa biyaya, mga kapatid. Sabi niya, the ark, there was one of them, Noah built, way of escape. Second, one spoke of Moses was put in. Third was the ark of testimony to Israel. And fourth, all fulfilled in the fourth being Jesus Christ. Pastor, sabi mo, may 3 bahagi. Meron nga. Asan yung blood? Nandun sa Calvary. Mga kapatid, dito, mga kapatid, sa tagiliran niya, merong dugo, merong sahing, na ang bawat mananampalataya, mga kapatid, kailangan mapahiran, mga kapatid. Grieve not the Holy Ghost, whereby you are sealed until the day of your redemption. Kasi bawat pangangaral, mga kapatid, may sahing yan.
Sabi ni iba, alam mo, kaya hindi ako masyado nakakadalo, pastor, kasi parang hirap na hirap ako eh. Nung nangangaral yung pastor mo, nandun pala yung sahing na hinihintay mo. Nandun pala yung katugunan dun sa struggle mo. Nandun pala yung pahid ng Diyos na hinihintay mo, mga kapatid. Hindi ka nakapunta, na-miss mo, mga kapatid. Kaya wag na may masayang na anumang preaching, mga kapatid. Dahil ang bawat pangangaral ay merong sahing at papangyarihan ng Espiritu Santo, mga kapatid, na kaya tayong pahiran, alisin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa atin at tayo'y selyuhan, mga kapatid, hindi sa pagkatapos ng revival at revival, kundi until the day of your redemption. Dahil pag ikaw ay sinelyuhan ng Diyos, mga kapatid, walang pwedeng mag-alis niyan. Walang pwedeng magturo sa iyo, mga kapatid, ng anumang bagay. Dahil ikay tinatakan, mga kapatid, sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Sabi niya, the second Exodus, He brought the prophet anointed, which was the Son God prophet. Tinupad niya lang, mga kapatid, yung sinabi, mga kapatid, ni Moses, your God will raise a prophet likened unto me. Second Exodus was Christ bringing the church out of Judaism. Dahil tayo nasa ikatlong Exodus na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya pa, He is the principal theme of the entire Bible. If you read the Bible and don't see Christ in every verse of it, go back and read it again. See, if you can see Christ in every verse of the Bible, then you read it again because you miss something. Dahil lahat ng anino, lahat ng propeta, lahat ng mga bagay ay tumuturo, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang buhay ng isang Kristiyano, hindi yan tumutukoy sa atin. Lagi yan tumutukoy sa ating Panginoon. Hallelujah! Dahil Christian life is a sacrificial life. Laging nandoon sa pagsasakripisyo. Hindi pag-iisip ng iyong sariling kalooban. Diba? Hindi pag-iisip ng kapakanan mo, reputasyon mo, kundi kung ano, mga kapatid, yung kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah! Diba? He's the principal theme. Lahat yan, sinabi niya, mga kapatid. Oops, naitata. So may apat. Sabi, mga kapatid, 3 sa Old Testament, 1 sa New Testament. Pero pwede kong sabihin, merong ikalimang arka. Pastor, ano yung ikalimang arka? The ark today is the message of the hour. Dahil ang arka, may mensahe, may mensahero, at sa ating panahon, merong mensahe, merong mensahero. At meron tayong arka, mga kapatid. Di ba pinakilala sa atin, mga kapatid, na ito yung mag-aalis din sa atin dun sa parating na judgment. Kaya nga nung, mga kapatid, yung ark, di ba sabi kanina, ark is a hiding place. Nung mangaral si Brother Branham regarding sa rapture, ginamit niya yung verse, mga kapatid, sa Psalm. Nang sabi niya, in the days of trouble, you shall hide me in your secret pavilion. Kasi talagang itatago tayo ng ating Panginoon. Because that is the ark of safety, mga kapatid. Hallelujah. Alam na natin yan, pag message of the hour, hindi ko na kailangang expound pa yan, mga kapatid. May 3 bahagi din yung pastor, di ba? Oo, meron din. Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Asan yung blood? Sabi doon, yung mensaheng tinanggap natin is the bleeding word. Meron yan, pag tinignan yung mga kapatid sa table. Dahil yung blood, hindi literal na blood, kundi literal life ng ating Panginoon na nandoon sa believer. Sabi niya dito, pwedeng may magsabi, ba, sa token. Sabi, notice, it was just another, it was not just to get together and talk about it. Ang tinutukoy niya, mga kapatid dyan, yung pong mensahe na meron tayo, di ba? Kasi sa tagal, mga kapatid, na ipinapangaral ito, kuminsan may mga tao, mga kapatid, na nananawa na, nangihina na, nawawala ng kagalakan sa Panginoon, o marahil mali ang paraan, mga kapatid, ng pagtanggap nila dito. Hindi tama ang pagkakaunawa nila dito, mga kapatid. Hindi ako tumutukoy sa doktrina, kundi tumutukoy ako, mga kapatid, sa kung paano natin tingnan at nauunawaan kung bakit pinadala ito at kung bakit, mga kapatid, na maging magalak tayo, mga kapatid, na meron tayong uri po ng ganitong bagay. Babasahin ko sa Tagalog habang naka-flash yung English. Sabi dito, meron daw magsasabi, mga kapatid, pansinin, sabi dito, ito ay hindi lamang upang magsama-sama at pag-usapan ito. Nang lahat ng mga Hudyo ay nagsama-sama at sasabihin, ngayon ay sasabihin ko sa inyo, sabi niya dito, mga kasama, alam mo, naniniwala ako na tama si Moses. Dahil tingnan natin,
nakikita natin na ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses. Diba? Ito yung mga nakarecognize. Tama si Moses eh. Diba? Sa panahon na ang titigas ng ulo nila mga kapatid, pero narito ang isang Hudyo marahil na nagsasalita dahil nagtitipo mga kapatid yung prophet mga kapatid, sabi niya dito, dahil nakikita natin ang haliging apoy na iyon at alam natin kung ano ang mga mangyayari. Alam natin ang lahat ng pagkakakilanlan ay ibinigay ng Diyos kay Moses. Sabi ng Hudyo, tama yan. Alam mo, sabi niya, kailangan natin ng dugo sa ating mga pintuan. Siyempre dahil si Moses, ang message niya, di ba, nung lalabas sa Egypt, yung Passover mga kapatid, di ba, kailangan lagyan nila ng dugo. Sabi doon, ay, tama yan. Alam mo, sabi niya, kailangan natin ng dugo sa ating mga pintuan. Naniniwala ako diyan. Ngunit alam mo, kung tutuusin, naniniwala ako na halos kasing husay ako ng sinuman. Mga kapatid, ako ay talagang nasa tipan ng pagiging Hudyo. Ako ay tinuli at nagbabayad ako ng mga handog at ikapu sa kongregasyon na maging ang mga saserdote ay kasama kong kumakain sa hapunan. Naku, kung titingnan mo, mabait din akong tao gaya ng iba sa inyo. Yan, panahon ni Moses, message ni Moses, tingnan natin sa ating panahon. Parang ganito yan mga kapatid. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, alam mo, naniniwala ko kay Brother Branham. Dahil tingnan mo, nakikita natin na ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Brother Branham. Dahil nakikita natin ang haliging apoy na iyon at alam natin kung ano ang mangyayari, things to come. Tama iyan. Alam mo, kailangan natin maging message believer. Minsan may nagtatago, comfort zone, message believer lang. Pero yung life, wala doon mga kapatid. Kailangan natin maging message believer. Naniniwala ako dyan, ngunit alam mo, kung tutuusin, naniniwala ako na halos kasing husay lang ako ng sinuman. Talagang nasa tipan ako ng pagiging end-time message believer. Ako ay tinuli, nagbabayad ako ng aking mga handog, ikapu, parang ano yan magpapahaba din naman ako ng book, nagtatights din naman ako, kasama ko nga si Pastor mag-Starbucks eh. Hallelujah. Di ba? Tapos sasabihin sa dulo, alam mo, kasing husay lang din ako ng iba. Mabait din ako kagaya ng iba. Hindi ka mapunta sa langit dahil mabait ka. May hinahanap na requirement ang Diyos. Sabi dyan, hindi tayo nagsama-sama para pag-usapan ang tungkol sa mensahe. Sino nagsabi? Brother Branham. Pagka mali ang thinking mo, carnal ka, so, huwag na pala pag-usapan eh. Ang ibig niyang sabihin, hindi tayo narito magsama-sama para sumimpat siya sa mensahe. Ang sabi dito, tayo ay nagsama-sama upang makapasok sa mensahe. Di ba sabi niya, we're not come together to talk about the message. We are come together to get in the message. And the message is Christ. He is the Word. That's right. We're got into it. Get beneath it. Yes, that's what we're supposed to do. He's not responsible for any person out from under the blood. Diba? Kung wala ka sa dugo, hindi obligado ang Panginoon sa iyo. Sabi mo, ba't di mo ako niligtas, Panginoon? Wala ka sa ilalim ng dugo. No matter how who he was not responsible. All he had to take only is himself, but his whole family. They're only safe when the token was displayed. Diba? Kasi minsan, nagiging comfort zone. Pero may hinihinging requirement. Kailangan may sahing. Meron token, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya pa dyan, mga kapatid, pag tinuloy natin, we cannot feel safe until this token is displayed. That's right. You must come under this token, God's Holy Spirit, and it displays to you Jesus Christ because it comes and lives in you. Yan ang pinakatanda. Kasi kung sabi mo, hindi, arka ako, pastor. Asan yung token? Asan yung sahing, mga kapatid? At hindi yan, mga kapatid, na hihingin-hingin mo lang. You must pay the price. Itong buhay na ito, ibigay mo sa ating Panginoon. Nang sa ganun yung kanyang sariling buhay, mga kapatid, ang siyang ilagay niya, mga kapatid, sa atin. Diba? Hallelujah. Dahil wala naman taong kayang baguhin ang kanyang sarili. Meron ba dito? Nung pumasok sa pagiging believer, tapos nabago buhay dahil lang sinikap niya, hindi mga kapatid. Do not frustrate the grace of God. Dahil ang biyaya lang ng Panginoon, mga kapatid, ang kayang gumawa nito sa ating buhay. Sabi niya pa dito, amen, last quote, sa Tagalog, at kung ang buhay ni Jesucristo ay nabubuhay sa tao,
sila ay mapagkikilanlan sa Kanya. Nasa sa iyo si Kristo. Hindi isang miyembro ng simbahan, hindi isang sistema, kundi isang kapangyarihang muling pagkabuhay. Ito ang Espiritu Santo na isang tanda sa iyo na ang iyong buhay ay nagsasabi ng Amen. Hindi sinabing ang bibig mo o nagsasabi ng Amen. Ang buhay mo ang nagsasabi ng Amen sa bawat kasulatan. Na ang mga promisa ay nasusulat dito. Sabi niya, hindi ka na gaya ng dating ikaw, kayo ay kay Kristo. Hindi mo iniisip ang iyong sariling palagay, walang pakialam ang Panginoon sa palagay mo, mga kapatid. Hindi mo na iniisip ang iyong mga sariling palagay, sasabihin mo, sa palagay ko. Wala kang iniisip na mula sa iyo. Ang buhay na kay Kristo ay nasa sa iyo, ang isip na kay Kristo ay nasa sa iyo. Ang mga gawa na kay Kristo ay nasa sa iyo at si Kristo mismo ay nasa sa iyo. Ikaw ay patay na at ang iyong buhay ay nakatago sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tinatakan doon ng Espiritu Santo, hindi na sa iyong sarili. Once na talaga naisuko natin, tatatakan ng Diyos yan mga kapatid, tanda mga kapatid, talagang ang Panginoon nandiyan. Yung mga arka, ay tipo lamang mga kapatid ng isang arka mga kapatid, ating Panginoong Jesucristo. At pwede ko sabihin, merong ikalimang arka, yun ay walang iba kundi ang mensahe. Na maliban mga kapatid na tayo ay makapasok dito, di ba? Yung iba, sige pahukay. Di ba? Ganto. Eh kung hindi ka talaga makapasok na tunay mga kapatid, dun po sa mensaheng ito, ibig sabihin, tinanggap mo. Hindi ito pagsimpatya lamang. Diba? Hindi para pag-usap-usapan lang mga kapatid. Hindi. Kailangan tayo makapasok dun sa arkang yun mga kapatid. Dahil alam natin meron paparating na judgment. At yung atonement ay nandoon mismo mga kapatid sa mensaheng iyan. Sabi nga diba, the word becomes the blood, the bleeding word. At yan mga kapatid, yung pong atonement. Yan ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kung paanong kay Noah, meron siyang mensahe, merong sahing. Sa panahon ni Moses, pag-iingat, meron sahing. Yung ark, meron din mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang dugo sa tagiliran. At ang mensaheng ito mga kapatid ay meron ding sahing mga kapatid sa ating buhay mga kapatid na talagang hindi ating sarili ang nare-reflect, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Siguro hanggang dito lang mga kapatid ang maibabahagi ko sa iyo sa umagang ito mga kapatid. Nawa, ang Diyos ang mangusap sa inyo mga kapatid at maghimay ng ilan mga kapatid sa ating puso. Kasi marahil yung ministro ay ito lang ang gustong sabihin ng Panginoon sa kanya. Pero kung tayo'y tumatanggap na merong pananampalataya, merong sariling pagpapaliwanag ang Panginoon sa iyo sa mga bagay na yan. At sa buhay natin, napakahalaga mga kapatid yung realization sa ating buhay. Habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Malala ko yung isang scripture. Di ba ang ating Panginoong Jesucristo, naglalakad sila sa Emmaus mga kapatid. Hindi nila nakilala ang ating Panginoong Jesucristo hanggat hindi i-break mga kapatid yung tinapay sa harap nila. Kasi alam mo yung gawain ng Panginoon, tayo pag nananalangin tayo, hindi tayo dumadampot ng pagkain eh. Di ba? Pinagpipray muna natin. Ang Panginoon, ang gesture niya, sabi ng scripture, dadampot siya ng tinapay, ipapanalangin niya, i-break niya mga kapatid sa kanya isuserve. Yun ang kanyang signature mga kapatid. Kaya ganun din mga kapatid sa inyong local pastor dito mga kapatid. Na yung salita mga kapatid, habang ito'y hinihimay sa inyo mga kapatid, ay dapat meron kayong mga nare-recognize at nahahayag ang Panginoong Jesucristo sa ating kalagitnaan mga kapatid. Yung paghihimay, yung pagtuturong ginagawa sa inyo dito ay hindi para ipakita na malalim tayo o ano paman, kundi ipinapakita dito mga kapatid na nahahayag sa ating kalagitnaan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Nainiwala ko mga kapatid, nasa dulo na tayo ng panahon. At ang kailangang mangyari sa atin mga kapatid, realization mga kapatid. Kasi lahat to pinadala para magkaroon tayo ng pagbulay-bulay sa ating buhay mga kapatid. Ang buhay na ito'y maging karapat. Dapat maging arka tayo na meron pong sahing mga kapatid. Walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon ng kanyang buhay na nandoon sa mananampalataya mga kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Marahil hingin ko sa inyo na tayo ay tumayo. Paumanhin po sa pagtatagal mga kapatid, tayo mananalangin. Bago ko ibalik sa inyong MC. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos po na dakila, muli nagpapasalamat kami, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa mga munting salita na ito, o Diyos. Marahil hindi ko maipaliwanag, Panginoon, ng scripture sa paraan
na, Lord, na marahil ay expect ng tao, but Lord, Ikaw ang hinahanap nila, Lord, sa umagang ito. Kaya dalangin ko na habang kami magpansamantalang paghiwalay, Lord, Ikaw, Lord, ang maghimay nito sa puso nila. Lubos mong ipaunawa, Panginoon, na mga bagay at mga anino na ito, O Diyos, ay laging pumapatungkol, Panginoon, sa iyo, O Kristo, Lord, sa aming buhay. We pray, Lord, na patuloy kami, Lord, na mag-imbentaryo sa aming sarili. Hindi para i-down ang aming sarili, Lord, kundi aming mas lalong ilapit, Lord, ang aming buhay, Panginoon, sa Scripture. Ito'y lumapat, Panginoon, na ang bawat isa, Lord, ay matatakan, Lord, ng iyong Espiritu Santo. At kami maselyuhan, Lord, at maging tiyak sa amin, Panginoon, ang aming pagkatawag at ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, naniniwala ko, Ama, na meron kang layunin, Panginoon, sa lahat ng bagay na pinapahintulot mo po sa amin. Kaya, Lord, bigyan mo kami ng sapat na pagkaunawa, wisdom, Lord, na Ikaw, Panginoon, ay gumagawa, tumatrabaho, Panginoon, ng ayon, Lord, sa layunin mo, Lord, sa buhay ng bawat isa. Lord, alam kong may higit sila mga pangangailangan sa iyo, natural, spiritual. Ikaw lang, Lord, ang kayang tumugon nito, Panginoon. Hindi po ang tao, Ama. Narito lamang kami, O Diyos, upang ibandera, Lord, ang iyong mga salita at bayaang, Lord, sila kumuha, Panginoon, ng mga putol ng tinapay na yun, Lord, at kunin nila ang bahagi nila sa iyo, O Diyos, at sila'y makapagpatuloy, mapalakas ang kanilang puso, magkaroon ng revival, Lord, magkaroon ng lubos na kagalakan, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Ama. Lord, ang mga may karamdaman, Panginoon, tinataas ko muli sa iyo, Lord, na Ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, na manggagamot, Panginoon. Kaya, Lord, hinihiling ko, Panginoon, na sa kanilang pananampalataya na umaasa, Lord, na sila'y mapagaling mo, ay tugunin mo, Lord, ayon sa kanilang pananampalataya. Pagkat walang karamdaman, Lord, ang maaaring tumayo sa aming kalagitnaan. Grant it, O God, na sa aming pansamantalang paghiwalay din, bitbit namin, Lord, ang katagumpayan, ang kapayapaan sa puso, pagpapala, Panginoon, at ang maliit na tinig na yun, Lord, na lagi nangungusap, Panginoon, sa amin. Uli, Lord, maraming salamat. Sa iyo lang namin binabalik, O Diyos, ang lahat po ng papurit pasasalamat sa iyong dakil at matamis na pangalan, Panginoong Yesus. Amen and amen. Thank you, Lord.